Bagaman mukhang malakas ako sa pisikal, mahina ako sa loob, sabi ni Tyrone. Pagkatapos ay sinanyasan niya ang kanyang mga tanod na buhatin si Esmeralda sa sasakyan. Nagalit si Belinda na hindi binuhat ni Tyrone si Marcela. Kahit na may dahilan si Tyrone, pakiramdam niya hindi na makatwiran ang dahilan. Pero hindi niya kayang maghinala sa labis na pag-aalala kay Esmeralda, kaya pinanood niyang pagdadala sa kanya ng mga gwardya. Mahina ka ba dahil sa pagkamatay ni Eliza? Nilingon ni Belinda si Tyrone at nagtanong. Oo ma'am, biglaan ang pagkamatay niya, ang ina ng mga anak ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano sasabihin sa mga anak ko. Si Eliza ang kasama nila sa loob ng 6 na taon. See, Eliza again will hurt them so much. Sabi ni Tyrone na may bagbag na puso. Nagkunwaring malungkot si Belinda at umiling ng nakakaawa. Hindi ko alam kung kailan ako kakain. Talagang tinamaan ako ng kamatayan ni Eliza. Pero please Tyrone, kailangan mo maging matatag para sa kapakanan ng iyong mga anak. Kung mahina ka, paano mo maaaliw ang mga bata? Napabuntong hindi nga si Tyrone. Inilagay niya isang kamay sa kanyang balikat sa isang nakakaaliw na paraan at sinabing, sa palagay mo, dapat ba akong sumunod sa iyo sa bahay? Siguro pwede kong sabihin sa mga batang tungkol dito sa isang mas mahusay na paraan at mabilis na aliwin sila sa isang ina na paraan. Tumingin si Tyrone kay Belinda at sinabing, huwag kang mag-alala ma'am, ako nang bahala kung paano sasabihin sa kanila. Pakiramdam ni Tyrone, mabigat ang pakiramdam niya sa presensya ni Belinda. Hindi siya inistorbo pa ni Belinda. Sa halip ay sinandal na ulo sa balikat nito. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Tyrone sa kanyang sala saka nagsimulang maglakad patungo sa silid ng bata. Alam niya na malamang ang cure sa mga bata sa pwedeng mangyari sa kanilang ina. Mas mabuting sabihin na lang nila sa kanila. Gaano man kahirap, kailangan nilang tanggapin ang malungkot na katotohanan. Nang malapit na siya sa kwarto ng bata, nakita niyang kasambahay na naglalakad palabas. Anong ginagawa mo sa kwarto ng mga anak ko? Ang kanyang matigas na boses ay tumunog. Nagpadala ng panginginig sa gulugod ng dalaga. Nanginginig siya sa takot at sinabing, nanginginig ang bibig. Lumakad si Tyrone sa pinto't binuksan ito. Nakita lang mga bata sa mukhang masasaya. Nang makitang hindi nasaktan ng mga bata, bumalik siya sa kasambahay at nagtanong, pumunta ako para aliwin sila. Na malapit na kayong bumalik dahil malungkot sila simula kahapon, sabi niya. Tumingin si Tyrone sa kanya ng may pagdududa at sinabing, ikaw pa rin ang tanging suspect sa pagkamatay ni Eliza. Nagtaka si Tyrone sa sinabi ng kasambahay sa mga batang kinatawa pa nila. Scram, sabi niya at umalis na yung maid. Nagutos siya ng bantayan ng mabuting kasambahay. Hanggang sa nalaman niya kung sinong tunay na pumatay kay Eliza. Hindi niya paparusahan ng sinuman. Wala sa prinsipyo niyang parusahan ng mga inosenteng tao. Pumasok na si Tyrone sa loob na makita siya ng mga bata. Umasim agad ang masaya nilang muka. At bumaba si Zachary sa kama at pinuntahan siya. Saan si Mama? Kamusta si Mama? Dagdag pa ni Aurora. At bumaba din sa kama. Tiningnan ni Tyrone ng mga bata na may mabagsik na puso. At nagpahayag na may kalungkutan. Patay na siya. Napapikit siya kaagad pagkasabi nito. At agad na umiyak ang mga bata. Lalong lumakas ang kanilang iyak at ang iba'y napaupo sa sahig at nagsimulang umiyak, habang iba naman na sa kamang umiiyak. Iminulat ni Tyrone ang kanyang mga mata at nadurog ang kanyang puso, habang pinagmamasdan ng kanyang 6 na cutie na umiiyak. Please, tumigil ka na sa pag-iyak, pakiusap. Alam ko masakit na hindi mo na siya makikita, sabi ni Tyrone. Pero patuloy lang sa pag-iyak ang mga bata. Natakot siya na baka magkasakit sila kapag patuloy silang umiyak. Hindi niya alam kung sinong tatawagan para tulungan silang i-comfort dahil wala siyang tiwala sa kasambahay o kay Esmeralda. Lumapit siya sa mga babae at hinimasimas sa mga to. Hinayaan silang mabasa ng mga luha ang shirt niya. Sa malungkot na kapaligiran, tumunog ang telepono ni Tyrone at nang sinagot niyang tawag, nakita niya si Benji ang caller ID. Nati na good mood. Sabi niya pagkasagot niya sa tawag niya, hindi namin mahanap ang bangkay ni Eliza sa kama ng ospital. Ang kanyang abo lamang ang natagpuan. Sabi ni Benji. Ano? Tumayo siya mula sa kama at sinabing, pupunta ako dyan. Please, papunta na ako. Binili ni Tyrone ang mga bata sa maid. Samantalang walang tigil naman sa pag-iyak ang mga bata. Mabilis niyang inutusan ng kasambahay na alagaan ng mga bata. Kung tutuusin, minsan niya silang napatawa sa kanilang malungkot na kalagayan. Nang pumasok ang kasambahay, sabay-sabay na tumigil sa pag-iyak ang mga bata at bumungad sa kanilang tawanan. Wow, ang galing niyo umiyak ha, parang totoo. Muling tumawang katulong. Kailangan naming maging magaling sa pag-acting, sabi ni Zorin at dali-daling pumunta sa laptop na pinauna ng maid na ihatid sa kanila. Binuksan niya ito at nagdial ng number.
Nang sumagot ang nasa kabilang dulo'y bumungad sa kanyang mukha nito. Mami! Tuwang-tuwa si Zoren at sinabing, hulaan mo. Kakarating lang ni Daddy at sinabi sa amin na patay ka na. Halika tingnan kung paano kaming lahat ay nagkuno-kuno ring umiyak. Sa pagkakataong ito, ang natitirang 5 bata ay pumulupot kay Zoren para mapanood nilang pareho ang tao sa screen. Lahat sila may mga ngiti sa kanilang muka. Ngumiti si Alyssa mula sa kabilang dulo. Umaacting lang kayo, uuwi ako sa bahay after ng 1 buwan. Pero bago yon, every Friday tayo magkikita sa tabing dagat. Lagi kayong dadalhin ni Jane para makipagkita sa akin. Okay mami, hindi na kami makapaghintay na makita ka sa Friday, sabi ni Athena. Yes ma'am, miss na kita, sabi ni Ezekiel. Wish ko lang ma-fast forward natin ang oras para dumating ng 1 buwan, sabi ni Zachary. Pwede tayong mag-usap paminsan-minsan mula dito, okay? Sabi ni Alyssa, tuwang-tuwa namang tumango ang mga bata. Biglang may kumatok sa pinto at mabilis na sinara ni Zoren. Ang laptop at tinago sa ilalim ng unan. Sino yan? Sigaw ni Zoren. Bumukas ang pinto at bumungad si Esmeralda. Malungkot ang tingin ng mga bata. Nawala agad ang mga ngiti sa mukha nila at mukha na silang matino. Miss Esmeralda, dapat nagpapaalam ka na muna sa mga bata bago ka pumasok. Sa tingin ko dapat maigalang kanilang privacy. Jane, the maid said. Sinimulan na ni Jane ang pagkamuhi kay Esmeralda matapos niya mahuli itong nagdaragdag ng laso sa pagkain ni Alyssa. Sa araw na yon, nagpakita si Esmeralda sa kusina at sinabihan siyang magpatuloy at ihain ang pagkain ng mga bata habang inihahain niya ang kay Tyrone. Alam niya may gagawin si Esmeralda dahil hindi naman talaga siya nagtiwala sa kanya. Hindi lang nagustuhan ni Jane ang kanyang kilos. Nang magkunwari si Jane na mag-walk out dala ang pagkain ng mga bata, hindi siya lumabas ng lubusan. Lumabas nga siya ng kusina pero nasa may pinto siya. Nakasilip. Nang makita niyang may inilabas si Esmeralda na parang droga mula sa kanyang pitaka, agad niyang nilapag ang tray ng pagkain ng mga bata sa kanyang kamay at nagsimulang i-record kung paano niya nilaso ng pagkain. Nang matapos si Esmeralda, lumingon siya sa likod para masiguradong walang nakatingin sa kanya. Pero nagtago ng mabuti si Jane kaya hindi naghinala si Esmeralda. Sinave niya ang video at pagkatapos ay naghain ng pagkain ng mga bata. Matapos panoorin ni Esmeralda, naghain ng pagkain ni Tyrone, naglakad na rin siya sa loob ng kusina para ibuhos ang mga lasong pagkain saka kumuha ng bagong pagkain para kay Alyssa. Saka lumapit para ihain ito. Nang maiayos na ang lahat ng pagkain, tumakbo kaagad si Jane sa kwarto ni Alyssa at sinabi sa kanya na may kailangan siyang pag-usapan. Magalang na tinanggap siya ni Alyssa at binunyag ni Jane ang video na nirecord niya. Sinabi rin niya kay Alyssa na itinapon na niya ang pagkain na may lason. Alam ni Alyssa na si Esmeralda ay desperado. Na makuha si Tyrone, ang hindi niya alam ay gusto pa pala ni Esmeralda na patayin siya. Naisip ni Alyssa na kung mananatili siya sa mansyon na ito, kung nakatakas man siya sa mga nakakalason na pagkain ngayon, pwedeng hindi na siya makaligtas sa bitag ng kamatayan ni Esmeralda sa susunod. Kaya minabuti pang umalis na muna sa mansyong ito. Ang 1 buwan ay sapat na. Gagamitin niya ang panahong iyon para magawang maraming planong nasa isip niya tungkol kay Esmeralda, sa kanyang madrasta at sa kanyang stepsister. Pero nakipag-ayos si Alyssa sa kasambahay para sabihin sa mga batang hindi siya patay. Dahil ayaw niyang malungkot ang mga bata, gusto niyang laging masaya ang kanyang mga anak. Nagtiwala siya sa kasambahay at naniniwalang mapoprotektahan ng kasambahay ang kanyang mga anak sa panahon ng kanyang pagkawala at gumawa siya ng paraan kung saan makakausap niya ang kanyang mga anak gamit ang isang live na video call. More so, nagplano siyang lihim na makipagkita sa mga bata tuwing Biyernes. Hanggang sa wakas ay ipakita niyang kanyang sarili sa pagtatapos ng buwan. Sa oras na yun, dapat ay malaman na niya at inaibunyag ng maraming sikreto hanggat kaya niya. In fact, malapit nang matapos ang araw ni Esmeralda ng pagpapanggap bilang isang mabuting babae dahil nasa kanyang videong ebidensya ng pagkalaso ni Esmeralda sa kanyang pagkain. Pero ibubunyag niya ito at marami pa sa tamang panahon. Nakalimutan mo bang maid ka lang? Paano mo ko kinakausap ng ganyan? Tanong ni Esmeralda kay Jane sabay tingin sa kanya na nakakadiri at nakakapang-asar. Alam ko maid ako. Tinuruan lang kita ng tama. Walang takot na sabi niya. Nagalit si Esmeralda at lumapit sa kanya. Tinaas niyang kanyang mga kamay sa pagtatangkang sampalin siya. Pero nagsalita si Zoren. Teka, huminto si Esmeralda at tumingin kay Zoren na may galit na tingin. Wala siyang sinabing mali. Bakit mo siya sasampalin? Tanong ni Zoren. Ang sabi lang niya, dapat respetuhin mong privacy namin at hindi basta-bastang pasukin kami, dagdag ni Ezekiel. Alam ng mga batang mahalagang turuan si Esmeralda tungkol dito para hindi niya sila maabutan sa oras na pwedeng may live silang video call kasamang kanilang ina. Binalaan sila ni Alyssa na kailangan nilang panatilihin ang katotohanan na siya ay buhay na isang lihim mula sa lahat.
Binaba ni Esmeralda ang kamay niya at kumiti kay Ezekiel. Hindi ako mean or uncultured. Kaya lang ayoko ng pagsasalita sa akin ng maid na ito. Nais ni Esmeralda na humingi ng pabor sa mga bata. Ngayong alam niyang patay ng kanilang ina, gusto niyang magsumika para mahalin siya ng mga bata at ituring siyang ina. Yun lang ang makakahanap sa kanya na higit na pabor ni Tyrone. Huwag na sanang magtangkang magbuhat muli ng kamay sa kanya dahil lang sa kasambahay siya. Lahat tayo ay tao at dapat natin tratuhin ng isa't isa ng may paggalang. Sabi ni Zachary. Sige, gagawin ko sinabi mo. May ngiti pa rin si Esmeralda sa mukha at saka sinabi sa kasambahay. Lumabas ka. Galit pa rin siya sa kasambahay at in fact, binalak na parusahan siya ng husto. Sa kawalan ng mga bata. Walang sabi-sabing lumabas ang kasambahay pero hindi talaga siya umalis. Nasa may pintuan siya, nakasilip. Hindi niya mapagkakatiwalaan si Esmeralda na mag-isa kasamang mga bata. Responsibilidad niya ngayon na tiyaking protektadong mga bata. Dahan-dahang umupo si Esmeralda sa kama at bumuntong hininga. Pinilit niyang tumulong mga luha sa kanyang mukha at sinabing, I'm so sorry about the death of your mother. Nung mabalitaan ko yon, sobrang nasaktan ako kaya parang gusto ko magpakamatay. Mahal na mahal kong mama niyo. Lalo pa niyang iyak habang pinagmamasdan ng mga batang may malungkot na tingin. Pinatong niyang kanyang kamay sa kamay ni Zachary at sinabing, Zachary, alam ko kung gaano kasakit ang nararamdaman mo ngayon. Nakatingin siya ng diretso sa mukha ng batang lalaki. Hinayaan ni Zachary ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha at nagsimulang umiyak. Mabilis niya itong hinila palapit sa kanyang sarili at niyakap siya nito. Miss ko ng mami ko, naawang sabi ni Zachary. Nagsimula na ring umiyak ang kanyang mga kapatid. Oh my, halika yung mga bata. Sumenya si Esmeralda sa kanilang lahat at lahat sila nagpalibot sa kanya at nagpatuloy sa pag-iyak. Habang hinahaplas niyang mga to, ang katulo na nakasilip at nanunood ay tumatawa lang ng palihim. Esmeralda, malalaman mo kung gaano ka kamangmang at tanga, bulong ni Jane. Samantalang na makarating si Tyrone sa ospital. Nagulat siya nang makitang abo sa isang maliit na bote ng baso sa kama ng ospital. Sino kayo nagpalit ng abo sa bangkay niya? Dalhin mo sa akin ng chairman ng ospital na to. Utos nito at kagad na lumakad palayo sa kanya si Benji at tinawag ang chairman ng ospital. Nainutusan siyang pumunta sa kinaroroonan ni Tyrone ngayon. Agad na tinigil ng chairman ang kanyang ginagawa at humarap kagad sa ward kung nasaan si Tyrone. At 10 ng iba pang matipunong lalaking nakasuot. Sila'y kanyang mga bantay. Good evening, Mr. Tyrone. Magalang na bati ng doktor. Magulong isip niya habang iniisip kung bakit siya tatawagan ng pinakamapangyarihang tao sa North Hill. Andito lang dapat ang katawan ng kabit ko na nakabalot ng puti pero nung dumating ako, abo na lang ang nakita ko. Paano nangyari yon? Tinignan siya ni Tyrone ng diretso at nagtanong sa makapangyarihang paraan. Ang chairman ay napalunok at nakita rin ang abo sa kama. Ipapacheck ko sa mga nasa computer department ang CCTV camera para malaman ko ano nangyari. Gawin mo ito agad. Bulalas ni Benji at mabilis na tumawag ang chairman sa head ng computer department at sinabihan siyang alamin kung anong nangyari sa ward na kinaroroonan nila. Sir, pwede po bang maupo kayo? Minuwestro ng chairman si Tyrone pagkatapos ng ibaba ang tawag. Pakiusap, huwag mo magalitin si Mr. Tyrone. Inaasahan mo bang makakaupo siya kung nawawalang bangkay ng kanyang dating karelasyon? Galit na tugon ni Benji sa chairman. Hindi siya pinansin ni Tyrone na parang nagsasalita siya ng walang kakwenta-kwenta. Ang doktor ay naglakas loob na hindi masalita ulit. Makalipas ang ilang segundo, muling tumunog ang telepono ng chairman at kaagad niya itong sinagot. Anong nalaman mo? Dinilit ang footage. Hindi po namin alam kung paano ito nangyari, sabi ng head of computer department. Ano? Sigaw ng chairman. Mabilis na namuong mga pawis sa kanyang noo. Paano ka naging pabaya para mawala ang ganong footage? Sir, hindi ko lang po alam kung paano pero kasalukuyang inimbestigahan ko pa ito. I'm so sorry, sir. Nagmamakaawang pinuno ng seguridad. Wala kang makitang record kung paano nawala ditong patay na asawa ni Mr. Tyrone, hindi ba? Tanong ni Benji sa chairman. Nakuha niyang kanyang mga tanong mula sa tugon ng chairman na may kausap kanina. Ibinaba ng chairman ang kanyang kamay at sinabing, Sir, hindi ko alam kung bakit hindi mahanap ng head of security namin ng CCTV footage. Halos gusto na niyang umiyak. Dinampot ni Tyrone ang bote ng abo. Saka inisip kung pamilya niya nga bang maaaring gumawa nito. Alam na alam niya na hindi magandang sama ni na Eliza at ang pamilya nito. Malamang kinuha nilang bangkay nito pero paano nila nagawa ito na hindi pinapaalam sa akin? Get him fired, deklara ni Tyrone. At tinutukoy ang chairman. Okay sir, agad na tumawag si Benji sa mga shareholders ng kumpanya at sinabi sa kanila ang sinabi ni Tyrone. Agad silang nagkasundo na magtalaga ng bagong chairman. Karamihan sa mga pamilya sa North Hill ay gustong-gustong mapabilang sa magandang libro ng pamilya ng Aliman. Paano nila nagagawang hindi sundin ang utos ng isang Tyrone Aliman?
Napalud ang doktor at nagsimulang magmakaawa habang umiiyak pero umalis na si Tyrone sa ward. Kasamang kanyang mga escort, naawa siyang bumalik sa doktor. Please sir, I have been hardworking. Ayoko mawalan ng trabaho sa ganitong paraan. Pakiusap ng doktor. Kung mahanap mong footage na nawala, kakausapin ko si Mr. Tyrone para maibalik ang trabaho mo. Sabi ni Benji saka mabilis na naglakad palabas para maabutan si Tyrone at ang kanyang mga escort. Samantalang nakatayo si Alyssa sa harap ng kanyang salamin na may matalim na tingin. Seryoso niyang iniisip ang misteryosong lalaki nakakita sa kanya nang palihim siyang lumabas ng ospital. Kahit na tinakpan niya ang kanyang mukha, habang naglalakad palabas, tinawag siya ng isang lalaki sa kanyang pangalan. Pero hindi siya lumingon para tingnan kung sino ang lalaki. Ayaw ni Alyssa na may makaalam na siya ibuhay, pero may isang lalaki nakakaalam. Maaaring ipagsabi ng lalaki tungkol sa kanyang plano, kaya nag-alala siya tungkol dito. Habang malalim ang iniisip niya ay may narinig siyang katok sa kanyang pinto. Isang katok, sino kaya yun? Mabilis niyang tinakpan ang mukha niya at naglakad patungo sa pinto. Binuksan niya ito't nang hindi tinaas ang ulo. Tinanong niya, paano kita matutulungan? Alyssa Buenavista, hindi mo na kailangang itago mukha mo. Sabi ng lalaki takot na kumakabog ang puso ni Alyssa. Inalis niya ang ginamit niya sa pagtatago ng mukha, tinaas ang tingin nang makita niyang isang gwapong lalaki sa harapan niya. Ito rin bang lalaking tumawag sa kanya sa ospital? Para bang nababasa ng lalaking iniisip niya. Tumugon ito. Tinatawag kita nung papalabas ka ng ospital. Huwag kang matakot, papasukin mo ko. Gusto pang malaman ni Alyssa tungkol sa lalaking ito at sa totoo lang, hindi siya nakakatakot. Mukha siyang kalmado at maamo. Sumenya si Alyssa pumasok siya sa isang iglap. Naupo silang dalawa sa harap ng isa't isa sa kanyang sala. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Inistalk mo ba ako? Please, sino ka? Tanong ni Alyssa. Napaka-curious niya at hindi niya ito tinago. Alam kong kabit ka ni Mr. Tyrone. Galing ako sa ibang bansa at hindi ko masasabing inistalk kita. Sinundan lang kita kasi may offer ako sa'yo. Paliwanag ng lalaki. Umupo ng tuwid si Alyssa at nagtanong, anong pangalan mo please? Michael Aliman. Sagot niya at ang apelyidong binanggit niya ang nagpalubog sa puso ni Alyssa. Muntik niya siyang mapatayo pero manatili siyang nakaupo. Excuse me, isa ka bang kamag-anak ng Aliman's family? I mean, yung totoong Aliman. Ang ama ko ang nakakatandang kapatid ng ama ni Tyrone. So pwede mo kong kilalanin bilang tiyuhin ni Tyrone. Hindi ba dapat pinsan ka niya? Ang tatay mong tiyuhin ni Tyrone pero ikaw ay pinsan ni Tyrone. Anyway, hindi na to importante. Sabihin mo sa akin kung anong pakay mo. Hiling ni Alyssa. Ang alam ng lahat ay patay ka na, maliban sa akin syempre. Matutulungan kitang itago ito at ibibigay kong kahit na anong kahilingan mo pero kailangan mong gawin ang gusto ko. Sabi ni Michael. Bumalik si Alyssa sa upuan at nag-isip at nagtanong. Ano ang gusto mo? Hindi ko sasabihin kung anong gusto ko hanggat hindi ko nagagawang kahilingan mo. Mag-isip ka lang ng malalim at hilingin mo sa akin kung anong kailangan mo sa buhay mo. Kahit gaano kahirap. Gagawin ko para sa'yo. Pagkatapos kong ibigay ang hiniling mo, saka ko lang sasabihin ang gusto ko. Ang kahilingan ko hindi naman komplikado. Isa lang naman yon. Mr. Michael, pwede mo ba akong tulungang malaman kung ano ba talagang dahilan ng pagkamatay ng nanay ko? Sinabi sa akin ni Dad na namatay ang mami ko sa bahay ng isang gigulo. Alam kong hindi manlolokong nanay ko tigit pa doon. Hindi siya gagawa ng ganong bagay para lokohin ang aking ama sa isang gigulo. Malinaw na siya ay na-set up, sabi ni Alyssa. Gagawin ko yon para sa'yo. Yun lang bang gusto mong ipagawa sa akin? Tanong ni Michael Aliman. Nag-isip si Alyssa saka mabilis na sinabing, hindi lang yan. Gusto na akong patayin ng stepsister ko at ng stepmother ko. Makapangyarihan na sila ngayon dahil kamag-anak sila ng tatay ko. Kung paalisin sila ng tatay ko sa pamilya ng Buenavista, mawawalan sila na kapangyarihan na parang ibong walang balahibo. Gusto ko sirain mong relasyon ng ama ko at ng stepmother ko. May dalawa kang kahilingan at gagawin ko pareho yon. Sabi ni Michael at tumayo. Kinuha niya ang business card niya mula sa suit jacket niya at inabot sa kanya. Dahan-dahan itong tinanggap ni Alyssa tapos sinabi niya, magtatrabaho na ako. Habang sinusubukan niyang umalis, tumayo si Alyssa at sinabing, hindi ako pwedeng magpanggap na patay na habang buhay. Alang-alang sa mga anak ko, kailangan kong bumalik sa mansyon ni Tyrone. Pagkatapos ng isang buwan, kaya mo bang gawin ang lahat ng ito para sa akin? Sa loob ng isang buwan? Yes, sa totoo lang, tama ng 2 to 3 weeks. Saka huwag mo kalimutang gawin ang kahilingan ko sa susunod, sabi ni Michael. Sa tulong ni Michael Aliman, may sakatuparan kaya ni Alyssa ang lahat ng plano niya. Bagong pagbabalik niya, ano kayang kahilingan ni Michael kapalit ng pagtulong niya kay Alyssa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.